Once again, mayong dapit sa kabuntagon mga igsoon. Bisan pa sa maulan-ulan nga panahon, pero naghihapon ta sa atong mga buluhaton sa pagsimba sa Ginoo diya sa Espiritu Kamatuoran. Kining ulan na murag halos kada adlaw naman ay ulan. Gani dito sa gutom dapit sa likod sa tubod, halos ang mga dagko nga truck ray makaagi kay ang tubig niagi na sa ang suba mula na sa kalsada ba. Ang mga gagmay maglisod. So naay mga buluhaton na magtumiyaging Sabado nga napuspot tungod kay na landslide dili magian. Kung tuyo po mi dito sa likod, lusot mi sa Diplahan, murag tuyok na paggayaw kay sa malanggas ang utang mo ang binyo unta sa public preaching o ganang pahina sa simbahan na mo bagong lokal nga gituko dito. Pero gihiklin sa namo tungod sa ingon pa sama ng panahon. Bisan pa itong miyaging gabi, antod karon sige pag ulan. Pero sige hapon, atong gipasalamatan ng Dios, atong simba siya sa Espiritu Kamatuoran tungod kay rain or shine atong pagpangalagan magpadayon mga higsunan samtang aduna pa kitay gininhawa. So nini kabuntagon bakto ta sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo ug ang teksto ng atong pagaputlon mga igsoon atong makita diha sa sulat sa Mateo kapitulo 20 sa iyahang bersikulo 26. Apan kini dili mahitabo kaninyo kun dili bisan kinsan kaninyo nga buot magapakadako maalagad ninyo. Salamat sa pagbasa dinhi ato nakita mga igsoon. Apan kini dili mahitabo kaninyo kun dili bisan kinsa kaninyo nga buot magapadako maalagad ninyo. Kagisgot kini makaigsunan nga usahay man ko diya sa itong kinabuhi na mga tao ba nga nagitaw nila og aduna sila busing attitude kada bang kinayabang mahari-harion. Gusto nila nga sila mo ay alagaran. Pero ang gingon sa atong Ginoo, whoever desires to become great, kung gusto mo kuno mahimong dako, kailangan ko na mahimo kang alagad. Let him be your servant. Mo na matong mga politiko, mayroon sila kini inyong ubos nga alagad. Pero sukuhay man kay sila may manugo. Ingon pa to si Anahing Noy, ako, kayo ang boss ko. Pero siya may pugihan kayong magmando. So, lahi kayo mga igsoon. Diya sa palang kasulatan, gitudlo yun mga igsoon kung sa unsang paagi nga ato mapahimutan ng Dios. Kung gusto ka na namo ko'y mga hunahuna agwa ng mga apostolis ba nga dito sa langit, gusto nila ba nag-ilog sila kinsa ang bulingkod diha sa tuo sa Ginoo sa wala sa Ginoo o kinsa ang mahimong dako. Pero atong Ginoo nag-ingon matud pa sa atong gibasa diha sa kapitulo 20 bersikulo 26 nga kung gusto ka nga mahimong dako kinahanglan nga mahimo kanang alagad. Ikaw may mahimong sulugoon, ikaw may mo alagad. Ngayon ta nga unsa may akong ikaalagad kanimo mga igsoon. Muna ambot pasabot sa atong Ginoo. Diha usab sa 23 bersikulo 11 taman sa 12 napay gidugang atong Ginoo mga igsunan. Kapitulo 23 bersikulo 11 taman sa 12. Dili sa verse 10, kung mong tanawon, atong ipataas ko yon. Dili ka mo magtawag bisag kinsang tao nga amahan ninyo sa ibabaw sa yuta. Kay usa lamang ang inyong amahan ang atuwa sa langit. Dili ka mo magpangalan sa mga agalon kay usa lamang ang inyong agalon si Kristo. Apan ang labing dako kaninyo mao ang inyong sulugoon. Diya sa kanindot sa usa ka building, sa usa ka istruktura. Usahay ma-appreciate sa tao ang maayo kayong engineer ani maayo kayo ang architect nga naghimo ani Pero wala nila makita igsoon nga luyo sa kanindot sa usa ka istruktura kinsa man ang naghago ana mga panday kana mga mason, mga libor.
Usa ra may gibuhat na ng engineer nga igor man sila ga-design, dili man sila ang trabaho. So ang credit igsoon nakuha sa mga engineer, sa kontraktor. Pero ang nagtrabaho dili nila ma-appreciate. Di ba? Sumato pa sa atong Ginoo, ang labing dako mao ang sulugon. Kay kanang mga trabaho diya kung makita nimo ang palibot limpyo. Kisa may naglimpyo ana, dili man pud ikaw. So ang mohang sulugon. O bisan kinsa nga magapataas, pagapaubson, o bisan kinsa nga magapaubos, pagapatason. So diyan na makita igsoon nga kita wala humility ba, pagka mapainomsanon. Nay kana si Ramon Ang pinakadato usa sa pinakadato sa Pilipinas, tagian ng San Miguel Corporation. Pero tanaw ni maigsoon ang ihang panamit, simple lang. Kung mugawas, dili nyo makita ba nga kanang ingon pabitaw sa uban nga halos matumba na tungod sa kabugat sa ihang mga kulintas sa mga lahas. O, mura lagi hipa ba? Hepatitis, na hilo-hilo na ang lawas tungod sa daghan kayo ang mga alahas. Halos matumba na lang. O, pero okay lang gas. Pero kung naay Mumbai, muna problema. So, ang Biblia nagtudlo nga ang magkabatas, pag-opson. Kung magpalabi-labi ka, magpahari-hari ka, sa tubangan sa Ginoo, ubos ka. Pero kung ikaw magpaubos, ipataas ka sa Ginoo. So, mas maayo igsoon nga diha sa tong kinabuhi, natay kinaya ba nga kanang humility. Pagka mapainomsanon, mas maayo man ang daghang may kagwarta ba, pero dili ka hambog. Unlike ng uban nga way kwarta, hambog kayo. Oh. Pabaga-baga, paupita ka, pero pag tanaw nimo na, puro rang papel, puro rang resibo. Lahi kayo sa mga kwartahan, kay ng mga kwartahan, di ba naman madala kwarta, dili na madala og gas. Oh, di na madala og sa pitaka. Ang mga kwartang bulsaan na, moto'y tinuod ng kwarta. Ingon niya, but he who is greatest among you shall be your servant. So, kinsa may magpataas na ito dere. Kinsa may hari na ito dere, kanang labaw. So, mao kuno ang sulugon. Ang problema lagi kung magpasugo kon. And whoever exalt himself will be humbled, magpaubos. And he who humbled himself will be exalted. Muna ito nakita kay sunan nga kung magpataas ka, magpari-hari ka, ipaubos ka sa Ginoo. So, nini kamutagon atong lesson makigsunan, ato po makita gihapon diha ang teksto sa Mark 9:35. And he sat down, called the 12, and said to them, if anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all. Sa gingon niya sa tuang pinulungan, Marcos 9:35. O siya milingkod og mitawag sa Kinsa ang buot kauna maulay siya sa tanan. Ug maghalagad siya sa tanan. Kinsa man tong mauna, maulahi. Napoy mauna nga maulahi pod, napoy maulahi nga maguna. Matud pa diha sa Mark 9:35. So dili gyud nato di ay ibaluan igsoon ang panahon, ang dagan bitaw sa panahon na ay mga tao usahay mga murag ang ilang una-una tungod kay naanan nila ang tanan. Nagtuo sila nga wala na katapusan. It is an ending happiness. Kung dili sila grateful, nahimo sila ungrateful tungod kay kaya man nila, naman sila kwarta. Na sila bahandi, ngayon ikapasigarbo. Pero ang atong Ginoo nag-ingon, atong balikon sa pagbasa, og siya ang atong Ginoo ni. Milingkod bitawag sa napulo og duha, ingon kanila, napaman si Judas ani, wala pa ni nagbudhi. Kung kinsa ang buot mauna, maulahay siya. Kung kinsa ang buot mauna, maulahay siya sa tanan o mag-alagad siya sa tanan. So inanay so ng kahimtang kadiha sa tong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon, we are all servant. Wala may labaw na to.
Pero makita nimo sa ubang mga pundok, sa ubang mga denomination, na sila gi-exalt, na sila gi-tuboy, na sila gihimo nga labaw. Gani, dili niyo makita to magunit og pala. Di ka kakita. Ngano man ilang giisip nga labaw, na gani nagpaka anak sa Dios o nahimo jud siyang Dios. Nagpaka Kristo asa naman na doon. Nahimo nang wanted. Di ba? O kailan mo na. So this morning, ang atong lesson, the heart of a servant. Ang kasing-kasing sa usa ka sulugoon. Unsa man ang kasing-kasing sa usa ka tinuod nga sulugoon. Naay mga sulugoon nga wala pong amo. Di ba? Wala nga amo, wala po sila amo. Unsa man ang gitudlo sa Biblia sa kasing-kasing sa usa ka servant. Lucas 22:24 atong tanawon. Ituro mo sa ka pagdalisay sa tiniwala nila, sa kanila ang mga isip na labing dako. Matod pa, ang mga 12, naglalis sila. Kay, nagilaw mo sila, kinsabay, labaw na to. Dapat na labaw. Kanang lang right hand. Oh. Kung wala ang kuan master, ana kay right hand. Kung wala ang gitaw nila ang presidente, na siya madali nang maduol ba. Muna igsoon ang naas kasing-kasing sa mga tinunan. Pero ato nakita, matod pa, og biturok usab ang usa ka paglalisay sa taliwala nila sa mga sa 12 ni apostoles kung kinsa jud ang labing dako. As the words of them should be considered the greatest. Say kung nakay himong kang labaw, kini maayo magganisyo. Kung wala pa ni siya dire, wala jud dili na mahimong peaceful ng area ha. O kaha dili tungod sa iyang pagka-pilantropo kanang kugihan ba magdunit-dunit ba o mga pinansyal, dili jud ni mahitabo. Then nahimo siyang mapisagarbuhon. Sa diha magituboy siya, ang ihapong kasing-kasing po, bukara po, mubukad ba? Ngayon nila, bukad ng uyos. Pero diya sa tuwang kinabuhi, so kung na ay mga kalampusan nga itong mahimo, tapos i-appreciate sa uban, sa pa itong ingon, we should say to God all the glory. Ang tanan nga dungog o himaya iya sa Dios, muna itong makita mga igsoon. So din ito nakita, he who is greatest among you, verse 26. Apan kamo dili ingon niini, kundili ang labing dako kaninyo. Makigsama sa manghod ug ang magapangulo mahasama sa siya sa niadtong nag-alagad. Sige ngon diha sa Lucas 22:26. Apan kamo dili ingon niini. So ang mga Kristohano nagso dili ingon ni ana. Ang mga apostoles ingon sa Ginoo dili ingon ni ana. Kaya naglalis man sila sa verse 24. Kung kinsa labing dako, pero ingon ang Ginoo dili man mo ingon ana. Lahi mo. Kung dili ang labing dako kaninyo makigsama sa manghod, kabalo ba ning manghod? Ini manghod bagud usahay kanang halos murag dili na magunahuna ba? Ang iyang una-una ana, kanang anak ka pa yung mga ate, may magtrabaho para nako. Sabot-tabol. Kailangan nga sabton, sa laptunon. So ingon sa itong Ginoo, kung dili ang labing dako kaninyo magsama sa manghod ug ang magapangulo na sama siya ni adtong nag-aalagad. So kanang manghod ubos man na siya kaysa magulang. Sagad po sa mahasngan po sa trabaho kinsa man manghod. Kaya sugoon ng magulang, ang magulang manubo po sa manghod. Manghod, wag yun sila mahimo yun. No choice sila. Siya mo na masngan sa tanan kay manghod man. So ang ulipot, mo'y mahasngan sa tanan trabaho. Palag katulgod na kayo siya. Wasa ay choice kung dili trabaho yun. Anytime, tuktukon siya siyang agalon, kay munay na ipabuhat, na ipaluto. No choice siya. Ubangon yun siya utuman sa iyang galon. Mo na igsuon ang usa ka
ulipon ang usa ka alagad. Mag-alagad siya sa iyahang agalon. Una to nakita. After that, matod pa diya sa John 13:5, he poured water into a basin and began to wash the disciples' face and to wipe them with the towel with which he was girded. Say, dingon diya sa atong pinulungan, 1:13, versikulo 5. Unya iyang gisudlan og tubig ang dulang ug gisugdan niya paghugas ang mga tiil sa mga tinunan ug sa pagpahit kanila sa pamahiran nga iyang gibakos. Kini bitong gibakos kanang ang ilang bakos magud sa una, wala siya kini bitong tandong ba? Taas man na siya. Mo na ilang ginabakos. Ang atong Ginoo sa dihang kauban niyang iyang mga apostoles, iyang ibutangan og tubig ang planggana, basin. Dayon, ang ibuhat sa itong Ginoo, iyang gipang himasaan, iyang panghugasan ang ilang mga tiil. Kay, naman mo sila tradition mga igsoon nga, manglakaw manggod sila. Unlike sa to karon kay, more on sa kay manggod wheels, mga motor, Sila, magbaktas na sila. Nya ilang dalan, abog-abog, kay sa ilang lugar sa Jerusalem, sa Israel, kasagaran abog balason. So na sila yung tradition ba nga manghimasa? Manghimasa siya before sila mo sulod sa usa ka balay. Dinhi ato nakita sa bersikulo 5, ang atong Ginoo iyang gipang hugasan ang tiil sa iyang mga tinunan. Pero napagyoy may kwan ba kanang kini mong ikaw sa tong kaugalingon ba na for example mayor. Tapos makita ni mo nga makoy nangabuok tubig. Murag matahak ka ba? Murag mayon ka. Mayon nga. Ako na mayor. Ako lang. Maulaw ka. Ikaw mo trabaho kay mayor guna. Diba? So kung imo agalon po, makita ni mo nga mo trabaho, din ang iyang gitrabaho, mo imo ang trabahoon, ang sulugon, maulaw po. Ako na diya, sir, ma'am, So din ato nakita nga atong Ginoo iyang himasaan ang tiil siya mga tinunan o ang gitrabaho ang iyang gigamit yung trapo pagpahid katong iyang gibakos. Okay lang tatong naalay nga tila. Pero katong yung iyang ginabakos ba? Kanang ginagamit ito nga brog scarf nga dako, mo man ilang ginabakos. Mo ay gigamit sa Ginoo. Kung tanawon nimo ang verse 6. Unya mindol siya kang Simon Pedro. Kini si Simon ug sa edad pa lang tiguang na ni si Pedro. Kay paano siya matured na siya pamilya, na siya ugangan. Ang atong Ginoo pinag-edad niya, nagsugod siya guwan ni 30 yung edad. After 3 years, namatay siya, so 33. So buta na to, mga 32 na yung mga panahon na, o 31 siya. Kitrapuhan niya ang himasahan niya ang tiil na Apostol Pedro, ingon din niya sa verse 6. Siya mingon kaniya, Ginoo, pagkahugasan mo ba ang akong mga tiil? Iyang gipuntahan ng Ginoo kay ilagong master si Kristo. Ilang agalon si Kristo. Nagtuo sila nga si Kristo, anak sa Dios. Si Jesus mitubag, mingon kaniya, sa akong ginabuhat ikaw, dili karon makasabot, apan makasabot kara sa ulahi. So, ang atong una-una, dili mao una-una sa Ginoo. Might be dili ito masabtan, but later, masabtan na to. Diba? Kanang ingon nila apon maputol ang kamunggay, magmahay ka, sayangan ang kamunggaya, iputol man eh. Not knowing ang kamunggay di ay musalingsing. Diba? O ba nang nakita ikson nga, when my father died, siyempre, di man lalim ning mawadang kagamahan, di ka mawadag ginikanan. Pero later on, nakita na ko nga minus 1 plus 9. Diba? O, gikuha ang usa, sa tuang kinaiya, tradisyon na to, ingon nga Pilipino na may 9 days, manana, serbisyo kada gabi So, human sa lubong, napoy baptism. Sana na silang antimilit. Diba? Gikuha ang usa, idumagan og siyam. Dayon, na mga panalangin ba nga, dili nimo makita, dili nimo masabtan. Although sakit siya, pero later on, masabtan nimo.
nga naay purpose ang Dios. Mo po niya giingon diha igsoon sa balang kasulatan ngayon ang Ginoo nga kay iya magong gingnan nga Lord. Hugasan mo ni ba akong tiil? Murag maulaw siya. Na ang Ginoo may hugas siya tiil. Ingon pa yun siya. Verse 8. Si Pedro mingon kaniya, dili ka gayon manghugas sa akong mga tiil. Sa ayaw, ay hugasin niya akong tiil. Munang gingon niya igsoon ni Apostol Pedro. Diri sa verse 8. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ako mahugas kanimo, ikaw dili makaambit ka nako. Mingon kaniya si Pedro, Ginoo, dili lamang ako mga tiil, kundi ang ako usab na makamot o ang akong ulo. Diba? Sa sinugdanan, dili pa junta siya, maulaw siya nga ang Ginoo manghimasa siyang tiil. Siya nga, ay ayaw na po masaya Ginoo. Pero kung sa may gingon sa itong Ginoo, kung dili nako himasaan imong tiil, dili ka makaampit ka nako. Kisa may dili gusog panalangin God. So ingon niya po sa Pedro, Lord, dili lamang akong tiil akong imahimasa, iapil akong kamot ug ang akong ulo. Kulang na lang magpaligo siya. Kay garbo igsoon, usa na kadako nga pribileyo kon ang Ginoo mo'y magbihog kanimo. So, mo na igsoon, gipakita sa tong Ginoo ang kasing-kasing sa usa ka servant, sa usa ka sulugon. Imagine, God, bigatin Son of God, gikan sa langit, miyan ni sa kalibutan, aron dili siya magpaalagad, kundi nahimo siyang alagad. Siya mo'y naghimasa siya mga tinunan, nagpaulipon siya, nagpaubos siya, wala siyang gipakatao sa usa ka nindot nga ospital, sa private nga ospital, sa harianon nga panimalay, pero asa man siya gipakatao sa ubos nga kahimtang. Gibakbakan o uhot, dagami ba? Mamutoy, kasi kamalig man, nanuktok sila itong mga kanangin, kanang mga lodging house ba, may nana. Naunta, dito sila magpagabi kay ang iyang asawa, mga nakay. Wala, adyo'y magpasulod kay lantong nila. Ang sinina, ordinaryo lang, dili ni kabayan. Dili ni maka-afford. Balibaran nila, puno naman mi. Pero naiusa, akong kamalig. Pero okay ra niyo itong kamalig nga naay mga hayopon na nimahong simbi kamalig, nimahong anson, nimahong mga tay-tay diha. Pero dito sila gipakita sa atong Ginoo igsoon ang kahimtang ba kun ang tinuod nga kasing-kasing sa usa ka servant, sa usa ka agalon or kalainan diha siyahang ulipon. Na naay mga magpaulipon matud pa diha sa verse 15. 13, 15, 16. Kaya ko nagahatag kaninyo og panig-ingnan aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. 16. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon ug ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Ingon atong Ginoo. Salamat sa pagbasa. Kung ako maghatag kaninyo og panag-ingnan, example. Unsa may example nga gipakita sa atong Ginoo? Kanang humility. Pagka mapayubsanon. Even He is God, and yet iyang gigwasan ang tiil sa iyang mga tinunan. Imagine, God, magpopo siya, magpaiyang nag-alagad siya sa mga tao, sa mga tao nga iyang gibuhat. Dili ng mga tugkan makigsuunan ba kung unsa yun ang pagka mapainubsanon sa atong Ginoo, nemo siyang dako nga example. Unlike sa uban, sa atong kadlawan ko atong makita nga mga tao nga walay humility. Di mo makita igsoon nga diin maka-asinso lang gamay, amura nagsikinsa. Diba? Pero dili na kabalo mugunit na madlok na mugunit o kining yuta. Not knowing ang ilang tiil, mutunog naghapon sila sa yuta. Aron kamo magbuhat usab, ingon sa akong gibuhat kaninyo. Gibuhat sa tong Ginoo, nya kita di ta magbuhat. Kinsa man ta? We're just human. Abog. Makasasala.
ang atong Ginoo is a perfect God. And yet, nagbuhat siya og example nga unta kita pod ato kong sundon. Sa pagkamatuod, nagaingon og kaninyo ang ulipon di ilabaw sa ihang agalon. Ang gisugo di ilabaw sa nagsugo kaniya, ang atong Ginoo gisugo siya. Nakita niya diya sa Matthew 26, nakita niya mga siyempre Dios gud siya. Nakita niya nga ang kopa nga gihatag sa amahan sa iya kasakit. Nakita niya nga ilagsang siya sa cross. Magpasaan siya kahoy nga pating bugata. Oh, lubas siguro to. Gikurunahan siya tulo, gipainom siya suka nga naiapdo. Nakita na sa Ginoo. Ingon siya, Lord, amahan, kung mahimo isaylo kining kopa o sa to ba na, pwede, dili lang ako. Kay naman sa pagkatawanon. So, nibati mo siya o kining kinaiya or piling sa usa ka tawhanon. Pero kung sa may iyang gingon, not my will, but your will. Thy will be done. Kung nagingon sa itong Ginoo. Dili akong pagbuot ng matuman, kung dili ang imuha. So, ang atong Ginoo, nagpakamatay siya sa pagtuman, sa sugo, sa iyang amahan. Aron kita nga mga makasala, makabaton o kaluwasan. Ano na example niya sa Biblia? Kini si Pibe. Oh. Diya sa Roma 16, versikulo 1. Usa ni siya ka Kristohanon. Unsa man iyang gibuhat? Nga ato pod ng kakuhaan og example. Verse 1. Apat, Pagkakyan ko kaninyo ang atong isod, kababae, kasi bebe, kaalagan sa Christian di Christian. Oh, alagad. Unsa man ang alagad? Mingon uban tanawa day brad oh. Nay pastora, wala man nagiingon diya nga pastora si Bibi. Alagad, basta may trabaho sa alagad. Either way, siya may magsilig sa tigumanan, mag-prepare sa Lord's table, bagana, mag-prepare ng mga pagkaon para sa mga apostoles, sa mga tinunan. Muna iksoon ang usa ka alagad. So, yun ni Apostol Pablo, yang appreciate. Oh, akong gitugyan kaniyong atong igsuon ug sukan man iyang gi-recommend. Yang tagaan og commendation si PB. Igsuon nga babae nga alagad sa iglesia sa St. Crias. Kinsa man asa man nga lugar sa Roma. So ingon si Pablo, akong itugyan kaninyo, akong ibilin kaninyo. So aron makaila ba ang mga taga Roma nga si Bibi alagad sa iglesia. Usa ka faithful Christian woman dito sa St. Crias. Ano, kay si Bibi nakita ni Apostol Pablo nga ang iyang kasing-kasing naadyo diha sa pagserbisyo para sa Ginoo. Si Pablo, 1 Corinthians 9. Unang Korinto 9 verse 19. kay bisan ako gawas gikan sa tanang tawo, ako sa akong kaugalingon nagpaulipon sa tanan aron makabig ko ang labi pang daghan. Si Pablo, tanawon ni Maigsoon before siya nahimong Christian, before siya nahimong apostol. Dili basta-basta ang iyang kanabang sitwasyon niya, ang iyang trabaho. Ano man, kwan siya. Siyempre, lawyer gud siya, nagdako siya sa batid sa balaod. Nasa authority, he can kill. Pwede niyang ibalog sa bilangguan ng mga Kristohanon. Pwede niyang patyon. Usan nito si Juan? Kato si Esteban? O naman si Pablo ato. Meaning to say nga, ang ihabang posisyon, dili basta-basta. Nasa siya mga tao. Pwede siyang manugo. And yet, iyatong talikdan ang tanan, iyang gibiyaan. Matod pa niya sa verse 19, kay bisan ako gawas gikan sa tanang tao, ako sa akong kaugalingon nagpaulipon sa tanan. So kung para sa Ginoo magpaulipon ka, ipataas ka sa Ginoo. Pero kung nang imong una-una magpataas ka, ipaubos mo ka sa Ginoo. Na mauban, ang way time nga kining ingon lagi pag naka sa denomination,
kung ikaw mo ilahang pastor, ang imong kamot, di yun na siya makagunit og pala. Sa denomination, nga naman, ilang giisip nga mga membro mo alagad ba? Na alagaran yun ang pastor na katugbuhi pa to si Anhing Bidya. Pastor ko sa Alliance sa una. Ingon pa niya, every week, murag kada duha ka adlaw, lahi-lahi nga mga membro, magpo siya balay, kuha sa ilang labunon. Ana, dili ba kalabaw ihang asawa? Dapat siya daghan kayo nga pagkaon kay matod manok, matudog itlog. Pero nara sa Church of Christ siya pa'y manilig. Siya pa'y mangbubo. Pero napasa sa Alliance, wala. Ang maglihok ang mga membro. Pero inong pa ni Apostol Pablo, nagpaulipon ako sa tanan aron makabig ko ang labi pang daghan. Kung ang tao murag karabang kataan ka, murag athado sila moduol si imuha. Pero kung magpaubos ka, dili mo sila mataha nga moduol sa imuha. So si Apostol Pablo igsoon, aduna siya ay kasing-kasing sa usa ka alagad, usa ka ulipon. Although kung tanawon nimo, he's an apostle. Pwede siya manugo. Dagan sa mga lokal nga na-establish. Diya siyang effort pero wala to niya gigamit igsuon nga rason nga taas siya. Another example katong Good Samaritan. Luke 10:33. Lucas kapitulo 10 verse 33 hangtod sa 36. Og nahitabo nga sa ilang pagbulag kaniya si Pedro miingon kang Hesus. Lahi na bro, Lucas 10. Ay, yes. Lucas 10. Aparte sa Samariano nga sa iyang pagpanaw yabot dito kaniya sa nakakita kaniya gikugtan o kaloy. Kung idol kaniya o gibugkos sa iyang mga samad nga nagpatulo kaniya sa lana o gino. Kung ibutang siya sa iyang pagbalingong hayop, kung ginala siya sa usa ka abutanan, alimahan siya. O sa adlaw ang isunod sa paggikan niya, bikuha siya og duha ka dinaryo, yatag niya sa tagbalay, o nagingon kaniya. Alimahin siya, ugotob sa imong ikaduha paggasto ako sa akong pagbalik pagawayan kanimo. Hain karon itutulo sa imong pagunahuna ang nagpailang magod nga isikataw sa nahulog sa mga kamot sa tulisan. Dini igsoon, salamat sa pagbasa. Na itulo ka tawo magigamit ng atong Ginoo nga example. Una, kining Lebihanon. We all know makining mga Levites ang ilahan ng life na sa temple. Nag-alagad sa Ginoo, mura na kinabuhi. Dili sila mo trabaho. Kaya ang mo trabaho, ang katong paano sa 12, ang 11, may mo support nila mo na naay kapulo. O ganang ikapulo igsoon dili na kwarta, mga pagkauna. Kay kuan man sa 12 man sila kabanay. So ang 9, ang 11 motoy mo suporta sa pamilya ni Levi. Kay naman ko sila sa templo, sa ko ilang pagkaon ug naras sa templo, mag-alagad sa Ginoo. So ang 11 mo yung maghatag nila og kapulo. Na sila yung pulo ka manok, ang usa ihatag na dito. Na sila yung pulo ka baka, ang usa ihatag nila. Muna sa ikapulo, dili na kwarta. Ang ikapulo igsoon, dili yun na siya kwarta. It never spoke about money. It about food, fruits, mga vegetables, mga igsoon, ang gisgutan diha. So dinhi, kung atong tanawon diha sa verse 33 na ay Lebihanon. Saserdote, ang saserdote, nagapon sa templo. So they were religious people. O naay Samaritan. Kining Samaritan, dili na sila bilong, wala sila nabilong sa nasod sa Israel. O kining nasod sa Israel, naa sila igsoon diha sa kanang mga reliyosong nga tawo ba. O kung gawas ka sa Israel, gitawag kag hintil, walay Dios. Pero sa diha nga naay usa ka talabangon tong itulis, nakita sa Lebihanon, hinglikay siya. Nakita po sa saserdote, hinglikay po siya. Madlok sila nga makatabang.
Pero ang Samarianhon, pagkakita niya, naluoy siya. Iyang gitambala ng iyang samad, dahil gibutang niya sa usaka, ipasakay niya siyang hayop, o gidala niya sa usaka kanang inn, murag boarding house ba, may na, or lodging house, o iyang bilin dito, iyang ginantong tagbalay nga, alimahay siya. Kung unsang imo magasto, inigbalik nako, bayaran ka nako. Iya ba yung gibinlan og kwarta? O dili to siya, dili sila kaila, dili to niya parinti, dili to niya ingon nga babayan. Munang iyon ang Ginoo kinsani ng tulo ang adunay kasing-kasing nga matinabangon, di ba? Sa una katong magtuog pagadian ng Brad Armada sa una, alas 12 to, alas 12 jud sa tutok. Pagagi na ko diya dapit sa tower, napot yung mga mahugani diha. Nakoy nakita ba nga nagparag-parag nasa gipamunit, sus kay na disgrasya dito ang iyang mga piring nga bungkag. Pagduol na po niya, lantaw na po niya mura sa ganang ag-alimungaw ba. Dayon ako na adili ko muduol kay kasi ako may pasangilan nga nakabangga ani. Ako rin siyang kitanaw yun sa distansya. Ako po muna kung ako ka amoy mahitawaan ba, ako mo'y masama siyang sitwasyon, balini ba? Kaya kita ko, bihan ko ta magbiyahe-biyahe. Kung muli kay ko, panalitan ako po'y mahitabuan, then anak mo, dili po ko tabangan, so dili lalim. So ako sa gidool, ang tanaw, katong iyahang panit siya bagol-bagol, nagbitayin na diri anak. Dayon, magkuhan na, maginawa siya, magdaplihok na siya ba? Dayon, ako sa ginangalingkod lang diha, dayon, hubuan na yung jacket, dayon tabunin na imong ulo kay naangoy mga langaw manuol na kay nagadugo naman siya. Ako pong dagan sa ospital. Una-una po na ako kasi nung matumba po siya, mahulog, makuyapan, masamot, problema na po din noon. Ako sa gipalingkod, i-report ako sa police, kay may ang police, kay nasa yung patrol car. Atol po ito nga, lunch break, wala yung police sa istasyon. Mga police din, wala yun. Dahil sa likod, nangaon sila. Munang report nga sir na hitabo dito kung sa man to siya vehicular adili nabalin amot nabalin to ramat to siya ang manok iyalang gilikayan dahil nabrikan niya kabanti ba yang bago kay yung sakenan motor nabalin tong siya oto nga amo to ilang gagtuan dugay pa jud kayo pagbalik nako na may patrol car nga gauna mo sa patrol car so pa dito nakaagi og agian siya sa patrol car sa Dumingag mo to gikarga siya so pagabot sa labangan nga pulis ang motor na lang mong ilahang kuha. So, nanaigso ng kahimtang kung natay kapasidad sa pagtabang, na may daghang klase sa pagtabang, bisag dili kwarta. Kanang imuhang pagduyog. Pagduyog sa mga nasa kalisod. Example, ay mga namatian, muduyog ka. Na may daghang pagi sa pagtabang mga kaigsunan, bisag wala mag-involve og kwarta. So dini ipakita sa Samaritan, munang gihimo yu siyang example, itawag siyang dagod Samaritan. Although dili siya religious people, unlike sa Levites o sa sacerdote nga mga reliyosong mga tao, pero napakya sila sa pagtabang, muna ito nakita magigsuonan. All Christians, Galatia 5:13, atong tanawon. Galatia 5, versikulo 13. Kay kamo mga igsuon, mga gipanawag kamo ngadto sa kagawasan. Ugaling ayaw ninyo paggamita ang inyong kagawasan nga kahigayunan sa unod, kundili inalagaray kamo ang usa og usa pinaagi sa gugma. Kining atong pagkagawasan ba kanang we are praying Christ. Sa una na ulipon mo diya sa sala. Tungod sa sala mo na hinungdan ba nga naata sa kangit-ngit, wala ta sa kahayag. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, tungod siyang pagsakripisyo sa cross, nakabatong taog, chance, natay hope, natay paglaom. Dahil nahimot ang gawas nun, we are all free from sin. Kaya nakapaton man tawag kining kaluwasan. Pero yung ba ni Apostol Pablo, ayaw gamita kanang inyong kagawasan nga kahigayunan sa unod. Sa diha nga gawas nun na ka, wala kay sala. Sa diha nga nabautismuhan ka, so ang tanan nimo sala, wala na yung tanan to. Ayaw gamita ang imong kagawasan nga maghimo na pugkag sala.
Kanang kagawasan diha sa unod. Diha sa mga pagka mapahitason. Kanang hunahuna ba sa usa ka tawo nga tawanon kun dili mag inalagaray kamo ang usag-usa. Pinaagi sa gugma. Muna igsoon ang kasing-kasing sa usa ka tinuod nga alagad. Kanang mulihok yun pa. Dili magpa-alagad. Namo ko yung nga kung yan bitaw kay malagad. Nami po ikon sa una, nami kanang nilundahan kay namo ko yung preacher, patanon pa siya. Pag kasal niya, ang tanang preacher, himo niyang ninong. Nya maayo man to sa massage ba? Na yung mga gospel nga mong matambungan. Dugay to sa makatulog kay maglinya man niya mga ninong, magpa-masahe pa. Dayon ingon nga tagaan nila, balibot siya, ayan nang. Nya pag sakuan na tagaan ako, dili siya mo dawat, ingo ayaw. Sa dawat na kay kapoy biya ko, di paningod ko sa maayo. Wala man ingon nga nagpabayad siya, pero ikaw na po'y magtanaw ba, mga nana. Kay mag-alagad mo siya sa iyang mga ninong na kape, siya magpatimpla. Napoy ba na siya takit timpla ko na, bro, mukara pod ba? Ako dili ko magpatimpla kay di mo pagulong kape. So, ang tanang mga Kristohanon wala tay ilang nga labaw. Kanang kita mo pastor, ang pastor man diya sa Biblia, sulugoon na magbalantay sa mga religious world ang pastor ilanang labaw. Una ilang isip nga leader, pero sa Bible ang mga pastor muna yung mga magpakaon gani, so mulihok ka. Una ito nakita makiksunan. The heart of a servant is always available. Ang kasing-kasing sa tinuod nga ulipon, always available. Munang nakay agalon, bisag lain yung lawas, suhuod ka, tumanjud ka. Always available. 2 Timothy 2:4. Walay bisan kinsa nga mag-aalaga sa pagkasundalo nga nagapagapo sa iyang kaugalingon tungod sa mga patigayon niining kinabuhian aron siya makapahimuot ni atong nagdawat kaniya. So salamat sa basa ingon dinhi. No one engaged in warfare entangles himself with the affair of this life. Kung sundalo ka, kisa may imong gialagaran, the people. So, dili ka pwede magapos na, ngunyara ko. Tugod kay, kung mamanay, akong anak, akong asawa, mga nakay man siya, sa may lahang moto. Obey first before you complain. Duty first. Bahala pa mga nakay niya mga asawa, kung ipatawag ka sa mga unit nga kay na-critical, active ka. Muna kay diya sa Biblia. Nga, usa ka sundalo, wala bisan kinsa nga nagalagad sa pagkasundalo nga nagapagapo sa iyang kaugalingon tungod sa mga patigayon. Napasay negosyo, niya sundalo siya, niya ay mga negosyo, tapos ay mga meeting, anak sa mga clients, adi sa kumuduty, dili na pwede. Aron siya makapahimuot niya itong nagdawat kaniya sa pagkasundalo. So, dahil ito makita, makikisunan nga, usa ka sundalo, always available. Bahala pa, kining, atong ibutang, nabakay namatay sa iyang pamilya. Dili sa pwede nga, sir, dili sa kamuduty, sir, kayo muna mo na. Duty first before you complain. Pwede ka manangay dito siguro sa mga opisyal, pero you are always available kung ikaw ipatawag. Muna ito makita ang kiksunan ng gingon diha sa Biblia. Is always attentive. Ang usaka, ang kasing-kasing sa tinuod na servant, kanang ulipon, always attentive. Pag ustorya ang iyang agalon, ang iyang amo, unsa man siya, maminaw. Nga naman, kaya kung di siya maminaw, di niya magkadimao ang isugo. Para ito itong sa ka-istorya nga. Isugo niya ang kwan. Dahil, tagay ko gining kwan. Kape. So, kay, ang ihang balay is naman sa kwan. Kanang tulukan na naman yung balay.
Yan nasa sa third floor, dito sa terrace. Nagkayabo-yabo ang iyang kape. Ingon ang iyang galon nga, next time nga ni Day, kung suguot ka, ibutang sa platito. Butang sa platito. Adi, attentive ba ng iyang servant? Di ba nanto niya? Next time, suguot siya, Day. Yatag ko ang sapatos, tong black ha, black. Tuon man ang iyang sapatos, ibutang po niya platito. Ano man, atindi man siya, poko'y sugugon. Malagi, ingon niya nga, sa mga sapatos, ayaw utang. Inana iksoon. Galacia 6, Gis. Busa, samtang kita may higayon, magbuhat kita ni atong maayo alang sa tanang mga tawo, o ilabi na alang ni atong mga kauban nato sa pagtuo. Mora ba niyang gigamit iksoon sa mga liberal? Namo may mga Church of Christ nga liberal. Sa manang liberal, brad, kanang liberal, ang kwarta sa iglesia, gamito nila sa dili, balaan, dili membro ba? Sa Biblia, ang kwarta sa iglesia, panudlanan, ang maka-benefits katong mga balaan po. Mangingon na sila nga antay kununta, di kununta mutabang ta, pero sa to ang kaugalingong bulsa. Ang Galacia Kapitulo 6, versikulo 10, ingon na Apostol Pablo, usa na siya kanabang pagsulti niya sa mga individual responsibility. Dili ingon nga as a church, as a whole, kundi alang sa matag usa ka Kristohanon, individual Christian, servant, dili servants, servant. Singular, Kristohanon, ako, ikaw, managingon niya. Busa, samtang kita, apel si Pablo. May higayon, kung nakahigayon na, naka-opportunity, why not? Lisod po rin, mutabang ka financially kung wala po kay opportunity, even ikaw naglisod. Samtang kita may higayon, naka-opportunity, magbuhat kita na itong maayo alang sa tanang tao. Kung nakahigayon na mutabang sa uban, nga tanang tao, why not? O ilabi na, alam niya itong kauban nato sa pagtuo. Kung tapang magani ka ng tagagawas, dili na to kauban, dili na to igsoon sa pagtuo, labaw na sa atong igsoon sa pagtuo. Muna ibot pasabot ni Apostol Pablo. But it doesn't mean na di na tamo tabang. Sama sa ilahang gihatag, gihalabay nga isyo nato nga mga conservative nga antay, dili uno ta kabalo mo tabang ta. Pero di na ito hinagtan ng kwarta sa Ginoo kay ang Ginoo, ang ihang kwarta, ang iyang panudlanan, na siya ay purpose, na siya ay kanabang pamaagi, unsaon na sa paggamit. Di ita magbuot. Panangitan, parang muna pag imong silingan ba? For example, na ay gamit imong silingan, tapos ang iyang gamit, magagad ta, unsaon to niya sa paggamit or unsaon to niya sa pagpagamit. Di tayo nga, ay wala kong pala. Nya lantaw nimo nga ay pala sa imong silingan, imo ditong gamiton. Kuha nimo to aron itabang nimo sa nangulam. Dili man to imo. Manakit ka sa tagiya. Unsaon to niya iya ba tong ipahulam o dili? So mo nang na Apostol Pablo nga kung nakay-kahigayon na o nakay imo, why not? Tabang ka. O di manabot pasabot nga aron ka ingnon nga matinabangon, kuha nimo tong dili imuha. Aron imong itabang para ilon yun ka nga matinabangon. Dili na po iso ng giingon sa Bible. So kining verse 10 wala ni maghisgot og kwarta. Kundi naay daghang paagi sa pagtabang. Kusog, kaalam, kay balo nakay magian nga nagubaan. Tapos nakay idea, kabalo ka mo ayo-ayo ka ng motor. Pwede man nimo i-offer. Okay. Yung lukso. Is always attentive. Okay. So, ingon pa diha, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Atong mga igsoon sa pagtuo. Okay. Never make excuses. Ang usa ka tinuod nga alagad,
di yun na siya mo hatag og mga rason. Ulan manggod Ginoo dili sa ko musimba. Uka sakit magud ni hotel. Yung sakit imong tail, pag maglingkod ka diha, dili ka makatigong, mawala ang sakit. Ang akong prinsipyo igsoon, maglabad ang ulo niya kaya ra nako. Mas maayo pa nga maglingkod ko diha sa lingkuranan nga maglabad ang ulo kaysa dito ko sa kumbalay, agalabad gyapon ang ulo. Di ba? At least galingkod ko diha, galabad ang gilok, kabalo ang Ginoo, galabad ang ulo. Pero nakahimo gyapon ko sa pagsimba. Muna ko ang prinsipyo mga igsoon. Basta kaya na ko nga mo atong tigumanan. Gawasan ang dilin ako kaya, pero kaya na ko. Bahala maglabad ang ulo. Napay time sa una katong burag na ko kubin matata to. Ultimo sa pagkanta, mupaghot ko, mubo ba? Di na lang po kumukanta kay mupaghot man. Ultimo sa pagkanta, hangakon ko. Lison pa, pero agalingkod ko. At least kabalo ang Ginoo. The heart of a servant never make excuses. Kabalo biyang Ginoo igsuon kung ang imong rason valid or not. So dili na to ni basahon na lang ni. Oh. Basahan lang niyo sa inyong Quran na kay taas-taas man eh. Roma 12:9-15. So yung diri, let love be without hypocrisy. Be kindly affectionate to one another in honor, giving preference to one another, distributing to the needs of the saints. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. So, kung managkalipay ka o ba niya itong nga nagkalipay, dili kay naa sila sa kagulanan, perte po ni mong katawa, perte ni mong bahak-hak. Kung sa mana, insulto na. Di ba namat na kay mga silingan? Kinidapitan ay namat yan. Tapos sa silingan ni mo, nag-video sila, nagkinantay sila dito, nagkasadya sila dito. Insulto na igsoon. Mura na og kana bang dili biya lalim o kita mo yung mahitabuan. Dayon, buhatan bugas ingon. O, nakoy nakita na. Ay namatyan. Ang silingan po, pati pong pa-sound, sana pasupad yung kayo, kanta-kanta, at dili mayo. Rejoice with those who rejoice. Kung sila na nagkalipay, duyog sila ang kalipay. Dili ka, Kinji. O, Kinji, kaya ka. Nag-enjoy sila, malipayon sila. Ikaw po, Kinji po ka. O, managkalipay sa mga nanagkalipay o muhilak sa mga panghilak. O, never make excuses. Is clothed with humility. Ang kasing-kasing sa usa ka tinuod nga Kristohanon, sa usa ka tinuod nga servant, sana nasuluban diha sa pagka mapainobsanon. 1 Peter 5 verse 5. Kapit na kumundang. Ingon man usab kamo nga mga batanon. Oh. Managpasakop kamo sa mga magulang kaninyo. Oo, kamong tanan magbakos kamo sa pagpaubos aron inalagaray ang usa ug usa kay ang Dios nagabatok sa mga palabi-labihon apan nagahatag sa grasya sa mga mapapugsanon. So, nindot kayo igsuon na kon ang usa ka Kristohanon magpaubos, ang usa ka servant magpaubos. Ako nakita dugay sila na narbaho sa gawas. Kaya laging buutan, kuan kay sila ang agalon o sa isugo, utuman. Kita na ko, daghan kayo ipanghatag ang iyang agalon. O ang iyang mga anak, ipa-eskwela niya, tag sa kanya ng agalon. O parintin na mo to. O mga anak niya, siya mag-ipa-eskwela. Pagka-graduate, ipagtok niya sila kuan sa iyang lugar. O sa isang dili ganun mingon, siya may muhatag. Ano ba, kung yan mo hatag-hatag. Ano man, kung ang Diyos igsuon sa atong kinabuhi, magpakita ta nga pitful mapainobsanon ang Ginoo igsoon bisag wata ngayo iyang gihatag ang mabutang nga atong kinahanglan. Muna ingon diya sa balang kasulatan sa verse 5. Ingon man usab kamo nga mga batanon, moingon ta nga wa may apila na nga mga tigulang. Dili. Kitantanan managpasakop kamo sa mga magulang kaninyo. So napamatay magulang gud. Elder ba elder? O mga elder na to, kanang mas magulang to edad. So, kay kita mo'y manghod, di taingon nga magpa-kuan ba nga suguon tas itong mga magulang, di ta mo tahod. Magulang mo na sila.
Nya kita pud manugo pud ta sa tuang mahol, nya dili pud ta tuan, malipay ta. Adi ta malipay. So, magpasakop kamo sa mga magulang kaninyo. Oo kamong tanan. Magpapos kamo sa pagpaubos. Is clothed with humility. Aron mag-inalagaray ang usag-usa. Ang Dios nagabatok sa mga palabi-labihon kanang kuan ka mo nakagbusing o dili ganahan ang Dios ana. Apan naghatag sa grasya sa mga mapinabsanon. But gives grace to the humble. Dili hambog, no? Humble. Magpaubos ta aron na ay daghang grasya. Muna gitudlo igsoon diya sa Biblia. The last one is always dependable. Sama sa kong giingon na without Christ, without God, we can't do nothing. Wa gyud ta mahimong mga igsoon. Nakitaas nga nakuha tapos profesyon nimo taas na kay nakapot nga mga kadaugan. Kanang igsoon dili na siya nimo nakapot kun wala ang Dios. Og ang tanang mabutang atong nadawat anytime pwede nang kuwaon, pwede nang bawion sa Ginoo. Nga naman siya may naghatag. 1 Corinthians 4:2. O labot pa, kinahanglan sa mga tinugyanan nga ang tagsa-tagsa hikaplagan nga matinumanon. Makaplagan nga matinumanon. Whoever it is required in stewards, that one be found faithful. Ang faithful gani, sa ingon niya, is always attentive, never makes excuses. Dili kay daghan, kay alibay, daghan, kay rason, kisyo ganyan, kisyo ganito. Sama sa gingon, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Muna gingon mga igsoon, kung di nyo na ganahan, di na daghang istorya. Kung sa magaling mo ang rason, kamo na lamang sabot sa Ginoo na. Do I have the heart of a servant? Muna pangutana. Naapa ko'y kasing-kasing, tinuod nga kasing-kasing sa usa ka alagad, sa usa ka servant. Naaba mga igsoon, karami makatubag ni Hana. If I never volunteer to teach the laws, kung ikaw adunay tinuod nga kasing-kasing sa usa ka ulipon, na kay chance to share the gospel. If I have never volunteer, ikaw nga, wala mo kuy time brad, ikaw kabalo. Tama kay, in all, sa imo ang simple nga pamaagi igsoon, in your simple way, you can teach the laws. Pwede mo share. Kamong duha sa mong mga higala, sa mong best friend, makahimo ka sa pambit sa maayong balita. Makahimo ka sa pag-encourage, pagdasig sa mga kaigsunan ka ng wala na nangalagad, nabugnaw na, pwede ni mo to siya nga dasigon. Dili na mag-rely sa usa ka preacher, kaya preacher na idaghang yatiman. Ang preacher usa lang. So, magtinabangay mo nagingon dek. So, magtinabangay ta kay tanan alagad sa Dios. If I never volunteer to encourage others, do I have the heart of a servant? Wala yun. And then, if I never volunteer to clean the building, ano ba? Ano bitaw, bisag dili ka inon, dili mo ingon ang preacher nga mo na. You volunteer. Sama to ni Sister Cecilia dito sa London. Pag tigom niya dito, kita niya nga palibot sa simbahan, daghang sagpot ba? Kaya mga tao mo mga busy. Yang idea, dili din sa muli, panggunahan na ang palibot sa simbahan. Bahala wala sa giingnan. Kay dili man na wala mo na yung nabuhat aron daygon ka. Kung dili imong gibuhat, because you have the heart of a servant. Wala mo nabuhat aron ka magpasikat, kung dili imong gibuhat, kaya nalimpay ka. Diba? Sama nga, ang imuhang kasing-kasing, imong gibuhat, imong gididikit, imong kinabuhi, para sa Diyos. Imo nang gibuhat, imo nang gihimo, tungod sa imuhang tuman sa imuhang katungdanan, o pagpahimuon sa Diyos. Na ako balang, ako ra, malipay mo ko maglimpyo dire. Kadlawon pa lang, honestly, maglimpyo ko dahil alas 5, kadlawon. Mata pa 4:30, maglungag, dayon. Maglimpyo na ko ana. Kaya yung adlaw ko ka sa Pado, apog ba. So man ng kadlawon, kay prepare na daan. So wala kayo apog. Ako nang gibuhat, pila na katuig, it is almost
Pila edad ni Cyril karon 23 years na nako nang gibuhat mga igsoon. And until now, ako yung nang mali, gibuhat nga naman, malipay man ko. Because, mo na ako ang, kuan ba, para sa Ginoo. Para man na sa Ginoo, God, ako nang gibuhat para sa Ginoo. So, kung kitapon, ganahan ko ta, why not? Dili pa na nga, dali rin nun mo man, ug daghan. Kung usa lang ang mo trabaho ng God, gamay ra ang magdala nga sagbot. Pero usa ka sili gani nga maghumpong, adagan nyo na madala. O kita tanan maglimpyo, dali na kayo mahuman. Layo ron ng 2 minuto siguro human. Diba? Pero kay ako raman usa, mahuman ako, either 1 hour, maminaw ko pa ni Edgar, Brad Edgar, naman siya programa ko sa radio kada buntag, alas 5, taman alas 6. Ikaw ko siya mahuman, human ko go. Nana. If I never volunteer to teach a Bible class, sa Amerika na sila Bible class, mga young people, sa mga middle age, kana mga gamay gagbay, mga bata, may na sa tuwa, wala man. Joy mo na tanan gon. Pero kung natay, kaya gayon na, natay kaalam, mga lalaki, pwede ta mo tudlo o pagdasig ka ng sermon. Pwede ta mo hatag o kining mga Bible message. O, muna ito makita ang kaisunan, pwede na to na siya, mahimo. Para in case nga mula ka mga preacher, so daghan makapuli. Kung daghan makapuli, gaan kayo ang trabaho mga igsoon. If I never volunteer to help the needy, dili ka makaingon nga Kristohanon ka, pero dili ka kabalo mo tabang. May uban nga Kristohanon kayo, pero sa mga, kanang na mga, ba, talabangon, may daghang kaso sa talabangon. May mga namatyan, may kasal, mga nana. Pag ka dito, magpasiting pretty, daghang kayong anang buluhaton, mga nana. So, ang pag-volunteer so, dili man na sa ingon nga makapaubos ng pagkatao, pero ipataas ta sa Ginoo mo nagingon diya ang magpaubos, magpataas. Pero kinili mga dato kasagaran sa imong matikdan. Kung ang dato bagto sa balay sa pobre,